Sa ating pong unang-unang balita, abay sumuko raw sa NBI ang kontratistang si Sara Diskaya matapos siyang ipahanapin ng PNP. Mismong ang tagapagsalita ni Diskaya ang nagkumpirma niyan sa programang Storycon ng One News. Hindi raw po pinilit si Diskaya na sumuko. Pero patunay daw ito na bukas siyang makipagtulungan sa mga otoridad. Mananatili daw po si Diskaya sa NBI hanggat hindi pa na ilalabas ang arrest warrant. Pero wala pa pong kumpirmasyon mismo dito ang NBI. Magugunitang si Pangulong Junior mismo ang nag-utos daw na bantayan si Diskaya at ilang pang sangkot sa flood control scam. Nag-uugat nga ito sa kasong katiwalian at non-bailable offense na malversation na isinampa ng Ombudsman kina Diskaya at ilang pong DPWH officials. Dahil yan sa 96 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ang tanong, nasan si Curly? Samantala, naglabas na rin po ng freeze order ang Court of Appeals laban sa assets ng magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvic Yap. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-anunsyo sa mga na-freeze na assets kahapon. Kasama po dyan ang ilang bank accounts, air assets, pati ang Skyyard Aviation Corporation at Silver Wolves Construction Corporation na lahat po ay iniuugnay kina Yap. Sumatotal, higit 16 billion pesos ang transaction ng Silver Wolves mula taong 2022 hanggang 2025. Karamihan ay may kaugnayan sa DPWH flood control projects. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na person of interest si Congressman Eric Yap sa reklamo po na inihain ng DPWH. Kaugnay sa flood control projects dyan po sa La Union. Noong sumalang naman sa Senado si Orly Goteza noong Setyembre, isiniwalat niya na si Yap daw ang nagdala ng 46 na maleta ng mga pera sa bahay ni Zaldico sa Pasig. Dati naman nang itinanggi ng kongresista ang nasabing alegasyon. Ating po subaybayan ang kasong ito kung saan ito hahantong. Ito ba'y hahantong talaga sa pagkakaso po at paglalabas ng arrest warrant nang sa ganun po ay managot ang sinasabing mga dapat na managot. Ilang pong panibagong hungkaso naman daw na kaugnay ng maanumalyang flood control scandal ang maaring isampa sa Sandigan Bayan ngayong linggong ito. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sisiguraduhin doon nilang hinog ang naturang mga kasong isasampa at nakabase sa mga ebidensya. Mahirap daw kasing basta na lamang daw magdemanda at pagkatapos sila ang sisisihin ng taong bayan. Una nga pong sinabi ni Ombudsman Boying Remulla nitong weekend na 2 malalaking isda ang nakatagdagang pong sampahan ng mga reklamo sa mga susunod na araw. Kabilang sa kinumpirma niya na posible daw hong makasuhan at maaresto ay si dating Senador Bong Revilla Jr. Samantala, pinamamadali po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso ang pagpasa sa 4 na panukalang batas, kabilang po dyan ang Anti-Dynasty Bill. Kasama rin sa pinatututukan ng Independent People's Commission Bill, Party List System Reform Bill at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for Accountability o Kadena Bill. Sa ilalim po ng konstitusyon, bawal talaga ang political dynasty, pero kailangan pa rin ng batas para maisakatuparan ito. Nasa Senado ngayon ang panukalang batas para maitatag ang Independent People's Commission. Habang may bersyon din ito ang Kamara na magtatag naman ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang ICI. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, ang gusto ng taong bayan ay i-certify as urgent ang IPC at anti-political dynasty bills. Kaya bakit daw hindi pa itodo ng Pangulo at gawin lahat ito? Ayon naman kay Executive Secretary Ralph Recto, dadaan pa sa konsultasyon sa lahat ng sektor ang mga nasabing panukala. Yan po siguro ang kanyang common sense, ha? Sa ibang balita po naman, pinakakasuhan po ng DOJ ang negosyanteng si Atong Ang at 21 pa, kaugnay pa rin po sa mga nawawalang sabungero. 10 counts ng kidnapping with homicide ang ipinasasampang kaso laban kina Ang at sa ilang pang mga akusado. Pinasasampahan din po si Ang at siyam na iba pa ng 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Ayon po sa panel prosecutors, may nakita ho silang sapat na ebidensya para ituloy ang mga kaso at meron din umanong reasonable certainty of conviction. Ayon po naman sa kampo po ni Ang, mali at hindi patas ang naging mga paratang at pag-iimbestiga. Patutunayan daw nilang mali ang mga aligasyon ng whistleblower na si Julie Don Patidongan. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!